kahit na nagmukha hong kontrabida po ito hong si General Nicolas Torre po mga kabida dahil ho sa ginawa po niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, marami hong bumatikos po sa Marcos administration dito ho sa paraan po ng pagsibak po kay Torre dahil wala hong dangal at walang karespeto-respeto ito hong gobyernong ito dito ho sa opisyal po na sumunod po sa mga utos na kahit daw illegal po mga kabida sinunod pa rin po. Okay? Binigyan po ng respeto ng opisyal na ito ito hong mga utos po ng gobyerno po mga kabida sa kanya. Pero sa kabila po ng lahat, ito daw ang ginawa po kay General Torre. Isa po sa mga bumatikos po dito mga kabida, ito hong si Attorney Rowena Guanzon. Yan yung pag-uusapan po natin sa episode na ito. At bago yan, ito muna. Isang magandang oras sa lahat at welcome po mga kabida sa aking channel. Ito po, binatikos po ni Attorney Rowena Guanzon, ito hong paraan po mga kabida ng Marcos administration sa pagkakasibak po kay General Nicolas Torre III. Kawalan daw ng respeto at nakakahiya. Ito hong ginawa daw ng Marcos admin po sa kanya despite ho sa ginawa po ni Torre, yung pagiging sunod-sunuran daw ng opisyal na ito sa gobyerno po ni Marcos mga kabida. Ito, babasahin ko lang po ito pong article mula sa Ang Balita Ngayon. Ang title po dito mga kabida, nakakahiya yung ginawa kay Torre. Ito po, binatikos ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang paraan ng biglaang pagkakasibak kay PNP Chief General Nicolas Torre III na tinawag niyang isang malaking kahihiyan at kawalan ng respeto. Ito yung kanyang sinabi po mga kabida. Nakakahiya yung ginawa nila kay General Torre. Walang pasabi, walang military honors, walang maayos na transition. Pagka-announce na sibak siya nung umaga, nag-oath agad yung kapalit na ang ironic lang dahil yun din yung same official pinapalipat niya ng Mindanao. Ang bilis ng mga pangyayari. Sa parehong araw ng kanyang pagkakasibak, agad ding nanumpa ang kapalit ni Torre. Bagay na ikinagulat hindi lang ng mga insider sa krame, kundi maging ng publiko. So yun po, nakisimpatya po mga kabida, ito hong si Attorney Guanzon, dito ho kay General Torre po mga kabida, dahil sa tingin po niya siguro, na nakaka-insulto po ito, walang karespeto-respeto ang gobyerno po kay General Torre dahil ho sa kabila po ng kanyang ginawa po mga kabida sa gobyernong ito yun yung kapalit po mga kabida Okay, siguro yun siguro yung dahilan kung bakit masama po yung loob po mga kabida ni General Torre sa nangyari po kasi kung maalala po ninyo sa sinabi ho ni DILG Secretary John Vic Rimulya po kahapon po mga kabida sa isang panayam 5 times daw niyang tinawagan itong si Torre. Okay? Pero hindi na po sumagot mga kabida Okay? Sino yung may gana hong sagutin yung mga calls ganun yung ginawa biglaan po kumbaga wala naman pong abiso po ahead of time. Basta na lang po, sinabi po na papalitan ka na bukas. Parang ganun. Diba? Buti pa yung iba, yung pinalitan ng mga previous administrations po mga kabida, meron pa pong allowance po, may time pa po na binigay sa transition. Ito, wala Yung order po mga kabida ng Malacanang, immediately vacated po yung pwesto, Okay? Kumbaga, agad-agad po mga kabida, kailangang umalis ka na. Parang ganun yung pagkasabi Wala hong tsansa na mag-ayos po dun sa kanyang opisina para kunin yung mga bagay-bagay po nandoon sa kanyang opisina kailangan magbalot-balot ka na ngayon. Parang ganun hindi pa nga nakuhang magpaalam po ni Torre dun po sa kanyang mga kasamahan mga kabida, yun yung malungkot.
Okay? Ang malungkot dito, doon po sa transition, walang official turnover po mga kabida. Di ba sa police, pag meron pong bagong hepe po mga kabida, magkakaroon po ng turnover of command, ganun. Pero sa nangyari po kay Tory, wala eh. Oath-taking lang po, ano? Ito hong si General Jose Melencio Nartates po mga kabida, yung kapalit po ni Tory, ano? Hindi nga nagpakita ko si Tory. Supposedly, andyan si Tory dapat eh. Para i-turn over yung command po ng PNP sa bagong acting chief PNP po, ano? Wala. Kasi, yun nga eh. Sinong may gana po na sumipot po doon sa turnover of command, ano? Masama ang loob po ni Tory, ano? Mga kabila, tapos makakarinig ka po na may plano ang Pangulo na bibigyan siya ng anong tawag po dito? Posisyon? Di ba? Ano po yun? Pangpalubag loob, mga kabida, no? Para ho kay General Torre. Okay? Marami pong galit kay Torre actually, no? Dahil sa ginawa po niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dito ho sa nangyari po sa kanya, nakisimpat siya yung mga galit po sa kanya, ano po, mga kabida. Kasi unang-una po, mga Pilipino po tayo, no? Hindi po ito asal po ng isang Pilipino po, mga kabida. Di ba? Masakit. Actually, masakit po. Ano? Kaya nga, napaisip ako kahapon nung nangyari to, ano, sabi ko na, ano kaya yung ginawa po ni General Torre ngayon, ano? Okay? Kasi po, kung ako po yung nasa kanyang sarili po, ano, mga kabida, hindi ko talaga lubos na maisip kung bakit ginawa po ito ng gobyerno sa akin. Parang ganun eh. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagsunod ko sa mga kautusan po nila, no? Okay? Dahil lang po, hindi ko sinunod o hindi po sinunod ni General Torre yung resolution po ng NAPOLCOM. Ganun na po yung kapalit, ano? Yun yung pinaniniwalaan po ni Torre, ano? Mga kabida, no? Na meron po siyang karapatan na mag-reshuffle kung sino may yung ilalagay po niya sa mga positions, ano? Pero yun lang po yung mali, ano? Kay General Torre. Parang nag-overstep na po siya, ano po? Okay? Kumbaga, unilaterally, mga kabida, nag-decision po siya na palitan itong mga command officers po, ano? Ng PNP na hindi po niya alam na kailangan pala ng concurrence po, ano? Mula sa NAPOLCOM, mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Kasi nakagawian na kasi yan eh, ano, ng chief PNP po, ano, sa mga previous na mga chief PNPs po, ano, na every time na meron pong palitan po, ano, dyan po sa hanay po ng mga officers mula sa command officers, ano, o command office po mga kabida. Tatlo lang kasi yan eh. Una, yung Deputy Chief for Operations, Deputy Chief for Administration, at saka yung Chief ng Directorial Staff, ano, ng Philippine National Police. Yun yung tawag po niyan sa kanila mga kabida, command officers, ano. So, dito ho sa mga tatlong mga officers na ito, hindi ho basta-basta po, ano, na magdidesisyon po ang Chief PNP na magpapalit po ng pwesto, ano. Kailangan hong dumaan po muna, ano, sa concurrence mula sa National Police Commission at maging sa Pangulo, ano po, mga kabida, bilang respeto lang po, no? Pero yung ginawa po ni Torre, hindi naman po yun maganda, no? Mga kabida, na nagdesisyon lang po siya ng kanyang sarili, ano? So, yun po yung dahilan kung bakit po dinisapprove po, ano, ng NAPOLCOM yung kanyang revamp. At siguro yun din yung rason kung bakit sumama po yung loob po ni Torre. Kung maalala po ninyo sa isang flag raising ceremony po mga kabida, ano, kahit na po meron pong resolution na inilabas po itong NAPOLCOM, ano, na ibalik itong mga opisyal sa kanilang mga pwesto, hindi ho nagpatinag itong si Torre, ano. Sa halip, ipinakilala po niya sa buong kapulisan, ano, itong si General Banak po na bagong Deputy Chief for Administration po, ano, mga kabida. At meron pa po siyang sinabi po doon, ano, medyo nakaka-insulto din siguro, ano, doon po sa NAPOLCOM at kay Secretary Rimulya, no? At maging sa Pangulo po mga kabida, ano po, yung sinabi niya doon na no order
no obstacle, no trial, to break the unity of the PNP. So yung mga katagang yun, medyo hindi ho nag-sink in mga kabida, doon po kay Secretary Remulla at maging sa Pangulo siguro, po. Kasi isang parang defiance po yun, sa order po mga kabida, po. Hindi ho pagsunod sa utos po ng National Police Commission. Kaya nga, nung tinanong po si Secretary Remulla mga kabida, kung ano yung rason, yung sinabi po ni Secretary Remulla po na gusto lang po ng Pangulo na panatilihin yung rule of law, okay? Yung pagsunod ho sa mga utos, mga kabida. So yun na po yung ibig sabihin po doon, Pero kahit na po, yung respeto lang sana, yung seremonya ng turnover po sa command po ng PNP, sana binigay po kay Torre yun. Yung graceful exit, na tinatawag po mga kabida, sana binigay po nila kay Torre. Hindi po yung ginawa po nila na bigla na lang pong sinibak, wala pong military honors, Yun lang sana para bigyan po ng dangal po ang isang fallen PNP chief, mga kabida, Pero hindi po ginawa yun. Now, umaasa po sila na tatanggapin kung anumang posisyon na iaalok po kay General Torre. Hindi yun. Panglubag-loob lang po yun, mga kabida. Para lang po ma-appease yung nararamdaman po ni General Torre po, mga kabida. So, yun po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at tingin ho dito? Ito kung ginawa po ng gobyerno po kay General Torre po, mga kabida. Meron bang justice to para sa kanya? O injustice yung ginawa po ng gobyerno sa kanya? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.